Hi mga katamhard, for today's video, andito kami ngayon sa aming bukid sa Horno 1. At ngayon, holiday namin dito ngayon sa aming bukid dahil nga last Horno ng niyog. Ayan, yung aking asawa ay nagluluto ng aming hapunan dahil nga walang light dito, kailangan talaga maaga magluto para makakain. Kailangan wala pang 5 PM, nakaluto ka na at nakakain ka na dahil maliwanag pa. Yung solar kasi namin nasira kaya kailangan naming makakain at makauwi maya-maya matapos kaming makakain ng hapunan. Napakahirap dito sa bukid kapag walang light kasi napakadilim. Parang gusto mo na talagang pumikit kapag gabi na dahil nakakasakit ng mata. Wala pang signal, wala pang light, kaya hindi ka pwedeng magbabad ng cellphone para may enjoy mo lang yung pag-stay dito. Kapag gabi, hindi ka pwedeng mag-video dahilan madilim, kaya kahit anong gawin mo sa pag-video, talagang hindi klaro yung mga tao. Kaya yung ginagawa ko na lang, maaga kaming natutulog dito. So minsan lang kaming natutulog dito kapag Saturday, Sunday, at saka Friday ng gabi andito na kami. Araw-araw sumasama ako sa aking asawa para pumunta dito. Kaso nga kapag Friday lang kami natutulog dito kasi yung anak namin kailangan makasama din dito dahil walang kasama kapag iiwan namin sa bahay. Napakahirap talaga dito mamuhay sa bukid pero no choice dahil ito lang yung mga paraan para mabuhay kami. Alam nyo, minsan mga katamhard, nakakatakot talaga kapag gabi dito dahil klase-klase yung maririnig mo na tunog ng mga ibon. Minsan may mga aswang, may muntianak. Kaya gustong-gusto ng asawa ko na matulog kami dito. Muntianak kasi at saka aswang, natatakot yan sa mga babae. Kaya kapag andito kami, kapag nagpaparamdam sila, tapos naririnig nila yung boses ko, lumalayo sila. At hindi lang naman din ako ang babae dito, marami din kami, yung mga asawa ng mga trabante din dito nakasamahan namin. Dito rin natutulog kapag time na naghuhorno kami ng niyog. First time ko dito natulog, talagang umataki yung aswang at saka mantianak, nakakatakot talagang. Tumitindig talaga yung balahibo ko sa takot. Tapos hindi talaga ako nakatulog ng buong gabi dahil nga sa takot. Pero 3 hours lang yata iyon nagpaparamdam sa amin. Lumayas din ng sinabi ng mga kasamahan ko at saka asawa ko na mumurahin daw namin yung aswang para lalayo nga at saka yung mantianak. Talagang nagkasabay pa yun sila. Kaya grabe ang takot namin. Ayan mga katamhard, hindi ko na pinakita na kumain kami dahil nga nagmamadali na kami. Kailangan na namin umalis at babalik sila para kunin yung kopra at i-deliver na nga. So, ito yung araw-araw naming ginagawa dito sa bukid. Ito yung aming routine at kung makikita ninyo, yung anak ko, kinarga ng aking asawa dahil nga hindi kami magkasya. Kapagod, kapag araw-araw mo nang ginagawa ng ganitong sitwasyon. May mga pinsan ako na galing Davao, may kapitbahay din kami doon sa sentro. Ngayon, gustong-gusto nilang pumunta dito kasi nga nakikita nila sa vlog namin na sumasakay kami ng horse at carabao. Kaya yung taga Davao na pinsan namin pumunta lang dito sa aming bukid para lang sumakay ng horse. Alam niyo, napakasaya nila. Ang sabi nila, babalik at babalik daw sila para pumunta sa aming bukid. Nag-i-enjoy sila. Sabi nga nung isa, babalik at babalik daw sila sa bakasyon. Sabi ko, wala namang problema. Sa part ko naman, grabe, sila nag-i-enjoy. Tapos kami, nakakasawa na yung ganitong araw-araw naming ginagawa. Pero wala kaming magawa dahil nga ito yung hanap buhay namin. Dito kami nabubuhay.
minsan, sasabihin ko sa sarili ko, nag-i-enjoy ako. Kaya nga nag-vlog ako para ipakita ko sa inyo yung ganitong buhay dito sa probinsya. Talagang napakahirap. Kapag may farm ka kasi, parang feeling mo sikat ka na. Pero kapag wala kang budget para sa farm, talagang nganga ka. Pero sa totoo lang, ang hirap talaga may farm. Dahil ang farm naman, hindi naman siya business, kundi investment siya. Sinasabi kong investment dahil nga hindi araw-araw nag-i-income ang aming farm. Ito ay buwanan, yung saging namin, every month lang namin ina-harvest. Itong kopra naman ay every 4 months mag-harvest kami. So iba kasi yung business, araw-araw ka tumatanggap ng pera, nag-i-income ka, yun ay business. Ito naman kasi investment dahil buwanan ang tanggap ng pera. So, ito, darating ang mga panahon kung ayaw mo na, nagsasawa ka na mag-farmer, pwede mo nang ibenta at malaki na yung rate niya, value niya. Tulad sa aming farm, as you can see talaga, matataas yung damo dahil wala tayong panglibor na ma-afford natin. Kasi tulad ngayon, so mga katamhard, napapagod na talaga si Jelmar. Yun kasi yung nag-guide sa amin na pauwi para pagbalik nila, madala nila yung Carabao at saka yung horse. Kaya sila sumama sa amin. Kailangan kasi makabalik agad sila dahil ahakutin nila yung mga kupra para mamayang gabi ay ma-deliver na. At bukas, ma-deliver doon sa city, sa Mati. De-deliver namin para makabayad tayo ng labor sa ating mga kasamahan. So, fast forward tayo. Dito kasi sa farm, hindi porke may farm ka, ay ayahay na ang imong kinabuhi, dili. So, napakahirap talaga kapag may farm ka dahil lahat ng mga pangangailangan talagang nakasalalay sa'yo. Nagtataka nga ako, minsan sabi ko sa sarili ko, yung mga ganyan, masaya sila kasi may nagpa-farming sila. Pero alam niyo, napakahirap talaga mag-farm dahil uutang ka sa bodega, tapos kakainin mo, wala namang araw-araw na income, kundi ito lang talaga. Kaya napakahirap din talaga. Halos hindi ka makapagpalinis ng iyong area, farm. Dahil nga, ipit. Kapag may extra money ka, talagang napakaswerte mo kasi pwede kang magtanim ng kahit ano dito. Pera lang kasi ang wala sa amin. Ayahay ka, maswerte ka kapag may budget ka para sa farm. Dahil pwede kang magtanim dito ng kahit ano, i-income yan. Tulad ng mga sweet potato, mga kalabasa, tsaka mani. Maraming dapat tanimin dito. Kaso nga lang, sa tulad namin, wala talaga kaming budget para ilaan dito. Alam nyo, yung mga lupain dito, yung ibang mga farm, binibinta nung may-ari dahil nga nung panahon na maliit lang yung presyo ng niyog, talagang losing lagi. Kami laging losing kaso nagtsatsaga lang kami talaga. Noong 2023, napakababa ng presyo ng niyog. Tapos ngayon 2025, napakataas na ng presyo ng niyog. So 2000, panahon ni Duterte, maraming nagbibinta ng mga lupa dahilan nga napakababa ng presyo ng niyog. So ngayon, sasabihin natin na mataas na yung presyo ng niyog ngayon, pero talagang wala talagang bunga, kukunti lang. Hindi tulad noon, mababa ang presyo pero napakadami talaga ng bunga ng niyog. So bawi-bawi. Pero yung masakit talaga dito yung labor. Tumataas yung labor. Kapag tumataas yung kilo ng niyog, talagang tumaas yung labor. Ang masakit noon kapag bumaba ang presyo ng kilo ng niyog, ay talagang hindi nabababa ang labor. Kaya yun talaga yung masakit kapag may-ari ka ng farm dahil para
alam mo yung kapag bumaba na ang kilo ng kopras, talagang mapapaiyak ka na kung may-ari ka ng farm, dahil yun talaga halos wala ka ng matatanggap na pera dahil lahat sa labor na lang mapupunta. Dapat kasi sa farm, before ka mag-harvest ng niyog, talagang napakalinis ng farm para lahat ng niyog makikita mo at walang maiiwan. So, ang nangyari, para makalis kami na may-ari ng farm, hindi na kami nagpapalinis, nagpapa-harvest na kami para makabayad kami sa labor, makabayad kami ng tax, lahat dapat clean up sana. Pero anong nangyari, hindi namin yon nagawa dahil nga kulang kami sa budget. Yung mga may-ari ng farm din, talagang binibinta nila kasi hindi nila kaya yung budget. Wala silang budget na pangpalinis ng farm, wala silang pang-labor, at biruin mo, every 4 months lang ka maka-harvest. Tapos, ang masakit doon kapag bababa ang presyo ng niyog at yung labor naman, talagang hindi na sila bababa at walang magtatrabaho sa'yo kapag bababa na yung labor. So, sana sa gobyerno, kapag tataas yung presyo ng niyog, talagang hindi na pwede ibaba. Kasi yung mga tao, yung mga laborer, hindi na talaga sila papayag na bababa. Kaya yun ang pinakamasakit. Halos yung farm, tataas na ng damo. Kasi walang budget eh. Tama-tama, pag harvest mo, yung benta mo, kalahati sa'yo, kalahati sa labor. So, ikaw naman, kapag wala kang extra income, talagang tagaliig yung utang mo sa budiga. At ang masakit doon, talagang magdidesisyon ka na lang na ibibinta ko na lang yung farm ko para for what? Na ano ko na lang yung farm ko dyan. Unless kung ibibinta ko yan, magkakaroon ako ng business, magkakaroon ako ng hanap buhay na pang araw-araw na income. Pero yung pinakamalala din doon kapag ibinta mo yung pera na galing sa farm mo, tapos wala kang mapaglagyan sa pera at maubos din, yun ang masakit. Pero itong lupa kasi, hanggang sa kaapu-apu-apuhan mo, dito lang yan, hindi mawawala. Kaya talagang napakasakit kapag magdidesisyon ka na ibenta mo. Pero kapag andyan naman sa mga, kasi yung iba dito binibinta dahil yung mga anak nila nagkakaroon ng problema sa school, yung iba naman gustong mag-abroad kaya binibinta, yung iba naman basta maraming problema kapag binibinta yung farm ng may-ari. Hindi naman nila binibinta kung wala silang mapapaglagyan. So, minsan binibinta nila dahil may mga, yung iba, nasa problema. Kasi itong farm namin, binili din namin nito noong 2022 yata. Nabili namin, 23 or parang ganon, nandyan, 23 yata namin ito nabili. So, napaka-swerte namin at nakabili din kami ng farm na 12 hectares. So, ang kulang lang talaga namin dito is budget. Kaya, nagpa-vlog ako. Baka sakali, alam nyo yun. So, paki-subscribe naman sa aking channel, comment, share, and like sa mga katamheart. So, please, paki-share. Ito yung pinaka-the best namin na nag-i-enjoy na lang kami dito sa farm namin. Although, yung asawa ko din, nag-labor din siya para may, alam mo yung pangkain ng mga farmer dito. Kaya yan, minsan, tumutulong yung aking asawa, ako din. So, kaya, dito, ganito yung buhay ng bukid. Napakahirap pero napakasarap. Alam nyo yung wala tayong ibang choice na kundi dito tayo mamuhay. So kami, nagbabalak din kami na halaga kami dito ng manok para naman may extra income kami. So may mga kambing din kami dito
may karabaw at saka itong kabayo. So, minsan naman sa ating buhay ay iba-iba talaga yung kategory ng swerte natin. Ako, sa part ko naman, masaya na rin ako. Andito ako sa aming farm, araw-araw. Yung, soon, mag-poultry tayo dito. Extra income, mag-invest tayo dito ng manok. So, tayo muna ng pambili ng net. Mag-iipon muna tayo para makabili tayo ng net. Para marami kaming manok dito. Kaso nga lang kinakain ng yung maitim na ibon, yung uwak sa amin, at saka yung mga aso at mga bayawak dito kinakain. So kaya kailangan talaga malinisan namin ito para lumayas na lahat yung mga sawa, tsaka yung bayawak. Yung bayawak marami dito kasi marami kaming mga manok. Kaya talagang mag-iipon kami para makabili kami ng net. So, mga katamhard, sana suportahan ninyo itong video na to, itong pakisubscribe para na rin sa mga kasamahan namin dito. Hopefully, sana makasahod tayo. Ayan mga katamhard, magdi-deliver na tayo. I-prepare natin ito sa truck natin para bukas i-deliver natin doon sa city. Kaya yan, napaka swerte natin ngayon dahil mapapasaya natin yung mga kasamahan natin na farmer. Ayan, so bukas makabayad na tayo sa labor. Ayan, makapagpalinis na tayo sa ating sa ating farm. Talagang yun ang pangarap namin na malinisan namin para yung bunga mag-maintain. So ganito lang talaga ang buhay. Kahit gabi, magtatrabaho para sa mga anak, para sa mga kasamahan. Ganito lang talaga yung buhay dito sa bukid. Dito kasi sa amin, ito yung kinabubuhay ng mga tao, ng mga farmer, yung pagbubukid. Yan ang kinabubuhay nila dito sa amin, sa bukid namin. Wala kasing ibang hanap buhay dito, kundi dito lang. Doon naman sa baba ng bukid namin ay dagat din. At dito, bukid, kaya yan, napakaswerte natin dahil marami tayong na-harvest ngayon. So, mag-i-enjoy tayo. So, mga katamhard, please, subscribe and share. Malaking tulong talaga sa amin ito at sa mga kasamahan namin na nagkaroon tayo ng vlog, YouTube. So, where is that?